Diyos ko po, masama ito, VP Sara Delicado, kakapasok lang. Breaking news, panibagong update kay VP. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Okay, eto na nga no. Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin yan at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si si Sir Donmar TV ulit. Ayan. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Donmar TV. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Itong kamera ay sisimula na raw nila itong impeachment hearings dito laban kay VP Sara. At ang nakakasakit pa dito ay parang binabaliktad pa nila si VP Sara. Pero mga attorney, abogado, mga grupo na si VP Sara pa raw yung binaliktad raw ni VP Sara na dahil raw sa oil crisis, yan raw ang binabanatan ngayon ni VP Sara para i-divert ang issue patungkol sa impeachment. Sabi ko, parang baliktad eh. Paano yun yung binabanat? Siyempre, kumbaga, may isip ni VP Sara yan. Kumbaga, magkasalita din siya tungkol dyan. Siyempre, naapektuhan yung mga kababayan natin. Yan naman ang hirap sa kanila, di ba? Si VP Sara, pinapakita niya na meron siyang, na naaapektuhan siya sa mga nangyayari. Di ba? Nagvo-voice out siya sa mga nangyayari sa bansa natin. Tapos minamasama nila. Kapag tumahimik si VP Sara, ano din sasabihin nila? Uy, si Sara Duterte, walang pakialam. Kita nyo naman, Vice President, walang pakialam. Yan ang sinasabi natin. Magsalita si VP Sara at hindi siya magsalita, pareho lang na may komento sila na masama. Diba? Diba? Paano niya namang i-divert? Diba? Siyempre, Vice President ka, naapektuhan ka sa nangyayari sa bansa mo, yung mga kababayan natin, naapektuhan. Siyempre, maapektuhan din siya. Diba? Dahil na nga dito sa oil gusto nila, si VP Sara walang pakialam. Tapos magkasalita na naman sila ng kung ano-ano, lalong-lalo na si Auntie Claire. crisis na hindi masusolusyonan ni BBM, kasi alam ko naman hindi naman, honestly, hindi naman kasalanan ni BBM yan pagtaas ng gasolina. No, hindi naman tayo kagaya ng iba dyan na ididiin si BBM kasi kalaban natin. Hindi ako ganyan dito sa Donmar TV. Yes, totoo na hindi po si BBM ang pinakaunang dahilan bakit tumaas ang presyo ng langis. But sad to say, parang ang gobyerno ay walang ginagawa. Kasi alam mo naman, itong bansa natin kapag merong tataas na presyo ng langis, lahat ng mga bilihin tataas yan. Kaya tama yung sinasabi ni Sir Donmar, hindi naman sinisisi si BBM sa nangyayari sa pagtaas ng langis. Ang dapat lang niya kasing gawin, kung may mga tumataas na ganitong bagay, kailangan bigyan ng kahit papaanong solusyon. Diba? Na yung tipong mga kababayan naman natin ay hindi masyadong maapektuhan ng matindi. Diba? Kaya nga sinasabi ko paulit-ulit na okay lang na tumaas kung tumataas din ang sweldo, ang problema hindi naman. So kung kailangang malagyan nyo ng solusyon para masolusyonan niya na kahit papaano yung mga kababayan natin hindi gaanong ng krisis na yan para kahit papaano makasurvive, is lagyan nila ng paraan. Maraming paraan. Lahat ng bilihin tataas, especially ang pagkain. Yes. Pero ang nakakadismaya dito sa administrasyon na ito, sasabihin pa nila na sapat ang pagkain, sapat ang langis. Yes, sapat nga ang tanong dyan. Afford ba ng taong bayan? Sapat ang pagkain sa mga taong may pera. Pero hindi sapat ang pagkain sa mga taong kinakapos sa pera. Lalong-lalo na ngayon. Lalong-lalo na kung mga maliliit lang ang mga sinusweldo ng mga kababayan natin. Yan. Kasi hindi nila afford. Kasi sobrang mahal na po ang bilihin. So, dapat ang gobyerno meron silang kung hindi man nila makokontrol ang sobrang taas ng langis na presyo, doon tayo sa bagay na pwede nating makontrol. Itong gobyernong itong Marcos walang ginawa. Kundi paepal lang ng paepal.
Tapos sasabihin pa nila, si VP Sara, binabanatan niya yung crisis sa bansa kasi para ma-divert raw yung attention ng tao sa kanyang impeachment. Sabi ko, parang baliktad eh. Di ba? Parang, kayo nga, no? Pilit ninyo. Hindi naman si VP Sara. Paano niya naman dinadivert? Paano niya binabaligtad? Si VP Sara nga gustong matuloy yung impeachment trial na yan eh. Para magkaroon ng bloodbath eh. Di ba? Lagi namang sinasabi ni VP Sara, paano niya naman hindi nga niya iniiwasan eh. Di ba? Sila nga yung nai-stress, si VP Sara hindi nai-stress doon sa impeachment nila eh. Kung sino yung mga nagsasampa ng impeachment, sila yung nai-stress, sila yung naaapektuhan. Kumbaga wala na kayong pakialam, total wala na kayong pakialam kay VP Sara, dapat hindi nyo na rin siya pinapakailaman. Di ba? Hindi nyo siya pinapakailaman dahil ginagampanan niya lang yung pagiging vice president niya na naaapektuhan siya at pinaparamdam niya sa mga tao na pati ako naaapektuhan din sa nangyayari ngayon. Maraming paraan para maresolba. Kumbaga, sinabi ni Sir Donmar, hindi man mapababa kung ano yung nangyayaring krisis ngayon, pero may mga paraan para matulungan ang mga kababayan natin. 'Di ba? Maraming paraan pwede niyong pag-usapan 'yan. Hindi yung tutulog-tulog kayo sa pansitin na sasabihin, wala tayong magagawa, may krisis tayo ngayon. Parang wala kayong pakialam. Nag-open up, hindi naman si VP Sara ang unang nagreklamo dyan sa impeachment. Kayo. No. Kayo ang may reklamo dyan sa impeachment. So meaning to say, kayo ang nagda-divert dito sa crisis na hindi masolusyonan ng gobyerno. Oh. Bakit nyo ngayon babaliktarin si VP Sara? Bobo ba kayo? Pangalan kayo. Kumbaga kasi sa totoo lang, tama, sila ang bumabaliktad. 'Di ba? Yung mga krisis na 'yan, hindi nila gustong pag-usapan. Lahat ng mga nangyayari, tulad sa flood control project eh. 'Di ba? Mas interesado sila sa impeachment ni VP Sara kaysa ma-solve yung naging problema sa flood control project. Ngayon may krisis ang bansa natin. Mas gusto nilang intindihin si Sara Duterte kaysa resolbahin kung ano yung nangyayaring krisis sa bansa natin, 'di ba? Parang sila nga yung baliktad, 'di ba? Baliktad. Ito yung balita. Panoorin natin. Ito. Now, back here at home, the House Committee on Justice is set to begin hearings on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte this week, as questions continue to swirl over whether she will personally attend the proceedings. Here's the report. After being declared sufficient in grounds, the two impeachment complaints against Vice President Sara Duterte will now move forward. With hearings set to begin on Wednesday, March 25, the Vice President's camp has confirmed receiving the invitation to attend, but her legal counsel attorney Michael Poa says it remains unclear whether she will show up. He stressed that there is no requirement for the Vice President to personally attend a hearing, adding that any decision will depend on her rights and the advice of her legal team. Meanwhile, House Justice Committee Chair Jervil Luiso earlier said it is within the Vice President's prerogative whether to appear or not. But for lawyer Dino De Leon, Itong lawyer na ito, sabi niya, dinadivert raw ni VP Sara ang pagbabatikos dito sa oil crisis at sa pagbaba ng mga ekonomiya natin para raw mawala ang usapin sa impeachment. Alam mo, attorney paprangkahan kita. Ang tao po ay hindi po interesado sa impeachment complaint ni VP Sara. Interesado po kami kung papaano gagampanan ng gobyerno itong pagtaas ng gasolina. Totoo yan, ang taong bayan walang pakialam sa impeachment ni VP Sara. Ang talagang gusto naming resolbahin is yung mga nangyayaring problema sa bansa natin. Wala nga silang naiambag tungkol sa problema sa bansa natin. Yan po ang problema namin. Wala kaming makukuha dyan sa impeachment ni VP Sara. Kung Kaya nga sabi ko nga kapag na-impeach pa si VP Sara, uunlad ang bansa natin. Hindi, ganito pa rin. Wala pa rin mangyayari. Diba? Kayo ang matutuwa. Kasi wala lang Duterte na hahadlang sa mga masasamang plano. Yung mga taong may masamang plano. Diba? Sila ang matutuwa pero yung taong bayan hindi. Kumbaga, hindi makakaapekto sa aming lahat. Hindi kami yayaman dyan, hindi kami magkakapera dyan, hindi pa rin bababa ang bilihin. Ganun pa rin. 'Di ba? Okay lang sana kung ma-impeach si VP Sara kung magiging malaki ang pagbabago ng bansa Mariresolba lahat ng mga krimen, mariresolba yung mahal na bilihin, mariresolba yung flood control project. Okay lang. Pero ang problema, wala Kahit ma-impeach nyo yan, Dahil si VP Sara yung pag-asa ng lahat para magbago ang takbo ng gobyerno.
para yung nangyayari ngayong mga ganyan-ganyan na problema ng bansa ay maresolba? Doon ba kayo natatakot? Na gawin ni BP Sara yung tama? 'Di ba? Dahil kayo nasanay na kayong gumawa ng mali. Impeach si BP Sara, mahal pa rin ang bilihin. Oo, Kahit hindi wala na naman ma-vice president si BP pagbabago. Sara, wala pa rin kaming Yes, tama. choice. Mahal pa rin ang gasolina, mahal pa rin ang pagkain, tama. mahal pa rin ang bilihin. Yes, tama si So Sir bakit Don. nyo i-involve itong si BP Sara sa Yes. usapin na yan? That's right. Bobo ka, attorney. Who represented one of the impeachment complaints, the Vice President should face the proceedings and answer the Tulog na, allegations against her. Duty bound siya, constitutional process to eh. Kailangan galangin ni Sara Duterte ang mga institusyon. Ginalang naman niya eh. Sinong nagsabing hindi Itong si Oo. Attorney Dino De Leon. Oh. Ikaw, attorney. Halatang halata may galit ka kay BP Sara. Bobo ka rin eh. Including the House of Representatives, including eventually the Senate, and kailangan niyang sagutin sa saligang batas. At sabi sa saligang batas, accountability ito. No, yan ang problema. Accountability, puro kayo accountability. Kayo mga nagkasala ba sa flood control project mo, gumaganyan kayo? Hindi. Dito kala nyo, bidabidahan sila no? Parang kala mo, no? Ang laki ng ano nila sa bansa, parang nag-aalala sila. Parang si BP Sara na yung pinakamalaking problema sa bansa. Titigas din ang pagmumukha na itong mga Grabe. Ninyo. Kasi kayo, mga mayayaman kayo, ang focus ninyo, impeachment ni BP Sara. Kasi hindi naman kayo nagproblema dito sa Oo, oil sinasabi crisis. ko nga, wala silang Kasi ang dami ninyong pera. Dyan. Oo, Diba? tama. Hindi kayo problema dyan. Oo. Ang focus ninyo, paano ninyo ilaglag si yung mga yan di ba? Mga dikotse yan. Kahit magpakarga yan, kahit sabihin natin na maging 200 ng gasolina o diesel, walang problema sa kanila. Daming pera niyang mga yan. Diba? Kaya sinasabi natin, maleta, yan di naaapektuhan yung mga yan. BP Sara? Paano ninyo matanggal si BP Sara para hindi siya makatakbo sa 2028? Yun ang problema nyo. Oo. Kasi takot kayo sa 2028 kasi ang daming mga maletang tumatanggap. Takot kayo. Dahil pag 2028 na, anong sabi ni BP Sara? Ha? Ang mga nagnakaw ng pera ng kaban ng bayan ay dapat managot. Doon kayo takot. Doon sila natatakot. Lalong-lalo na nakikita nila sa survey, nagiging number 1 talaga, hindi nagbabago since day 1. De Leon, however, doubts that Duterte will attend. And even if she does, Alam ko na yan, hindi yan a-attend si BP Sara kasi pagpasok niya sa kamera, no? Kahit sa gate pa ng kamera, bias na yan. Oh. Hindi pa nakapasok, bias na. Tsaka syempre, bakit pa atin na ni BP Sara yung mga yan? Binabastos lang siya dyan. Lahat ng katwirang sabihin niya dyan, hindi nila pinapakinggan. Ang importante, yung mga sumbat, mga salita nila, mga tanong nila, yun ang sagutin ni BP Sara. Pero pag sinagot ni BP Sara, yung tama, talagang wala. Wala kaming pakialam sa sinasabi mo. Ang gusto namin, talagang pag gusto namin lumabas na meron kang kasalanan. Gusto namin sabihin mo dito sa kamera na meron kang kasalanan. Parang ganun yung gusto nyo mangyari kay BP Sara. Parang gusto nyo yung ganun ang sabihin niya. Totoo yan. he believes she may avoid directly answering questions. Palagay ko hindi niya sasagutin yung mga tanong. She will again throw an attitude out there and claim that this is all political. Pinangunahan mo pa ngayon si BP Sara. Totoo naman, political naman talaga eh. Attorney Dino. Ano ba Dino? Kung hindi ba political yan, sa dami lang nangyayari sa bansa natin ng problema, bakit si BP Sara lang lagi yung tinatapik nyo? Pwede bang unahin muna natin yung krisis ng bansa bago si Sara Duterte? Di ba? Hindi naman si Sara Duterte yung gumugutom sa taong bayan, yung krisis ngayon. Baka sila yung magutom pag si BP Sara maging presidente. Halata rin itong attorney na ito na may galit kay BP Sara. Yan ang hirap sa inyo kasi hindi kayo professional. Di ba? The way you speak, parang pinangunahan mo na si BP Sara, yun ang gawin niya. Dapat professional ka, attorney ka pa naman. Baka gusto mag-spokesperson. Di ba? Dalangin mo rin ang ano ang gagawin ni BP Sara. Bakit ka ba pala desisyon? Bakit ka pala desisyon? Strategy yan ni BP Sara kasi kayo parang dismayado kasi kayo sa response ni VP Sara kasi hindi nyo nakukuha ang gusto ninyo. Yan ang totoo, di ba?
Ano ang gusto nila? Ang gusto nila, papuntahin doon si BP Sara sa kamera at gisahin nila si BP Sara at Oo. pahiyain nila si BP Sara. Oo, yun Hindi talaga. nila nakukuha yun eh. Di iyak sila. Yun ang katotohanan eh. Di ba? Hindi nyo nakukuha na api-apihin si BP Sara kasi matalino yung Vice Oo. President namin. Hindi nyo nila makuha na maikot-ikot eh. papuntahin nyo doon sa kamera, tanungin nyo ng tanungin, tapos gagawa kayo ng fishing expedition. Kasi wala naman kayong mga ebidensya sa mga pinag-aakusa sa kanya. Tama. Doon na kayo kukuha sa kung ano ang statement niya, di ba? Stick to the plan. Ika nga, kay Stella Kimbo. Duterte has earlier denied the allegations, arguing that the complaints lack ultimate facts. Totoo naman eh. Di ba? Sino ba namang hindi magtataka niyan? Kayo yung nag-aakusa, tingnan nyo itong mga bobong lawyer na ito, sila yung nag-aakusa na hindi tama ang paggasta ni VP Sara dito sa kanyang confidential funds. Sila ang nag-aakusa niyan ha. Tapos, sasabihin na si VP Sara, magbigay ka ng ebidensya na nagpapatunay na ginasta mo ng maayos ang confidential funds. Paano yung mga mali-maleta? Di ba? Na hindi naman si BP Sara ang involved, kundi yung mga sinasabi ng mga 18 Marines, mga nila Saldico. Di ba? Bakit hindi nyo sinisilip yun? Bakit si Sara Duterte lang yung paggastos niya ng confidential funds niya? Di ba? Kayo ang nag-aakusa. So, kayo sana ang magbigay ng ebidensya bakit nasabi ninyong Oo. hindi tama ang paggasta ni VP Sara. Dapat kung ikaw ang nag-aakusa, meron kang ebidensya. Hindi yung inaakusahan mo, maglalabas ng ebidensya. Ganon, di ba? Kayo ang nag-aakusa, so patunayan nyo na hindi tama. Bakit si VP Sara ang magpapatunay? Yes. Di ba? Mga Ibobo rin kayo eh. Attorney ba talaga kayo? A claim that De Leon strongly disputes, insisting there is sufficient basis for accountability. Ito po ang mastery kasi ng Duterte camp, no? May pa-mastery ka pang nalalaman, Attorney De Leon ha? Ito, pasikat rin itong attorney na ito eh. Yung tinatawag nating dilituhin tayo, yung tinatawag nating Lilituhin? diversion, muddling of the issues. Ang alegasyon ay Si VP Sara pa ang lilito sa taong bayan? Talaga? Pasensya ka na, attorney ha. Hindi ko maintindihan bakit nalilito ka. Kaming taong bayan, hindi naman kami nalilito. Nauunawaan namin ang ginawa ni VP Sara, sa totoo lang. Kasi, alam namin na VP Sara is a threat. Anong ibig kong sabihin? Kayong mga kawatan dyan sa gobyerno, kayong mga involved sa flood control anomaly, kayong mga nakatanggap ng mga male-maletang pera, hindi na kayo nahiya sa bayan na ito. Yes. Galit si VP Sara sa mga magnanakaw. Yes. At alam ng taong bayan na pagdating ng 2028 at si VP Sara ang iboto naming maging presidente, mananagot yung mga magnanakaw na yan. Dapat lang talaga. Dapat lang. Pasarap kayo sa buhay, samantalang kaming mga taong bayan, Pilipino, hirap na hirap dahil sa mga pagnanakaw ninyo. Ito na nga lang yung natitirang matino na politician. Tapos, di ba? siya ay nagwaldas at nagnakaw sa confidential Yan na funds. naman tayo, nagwaldas, nagnakaw ng confidential fund. Parang siya lang yung pinaka masamang di ba? Sus ko, dami-daming ang nagwaldas, kaya nga tinatanong natin paano yung mga mali-maleta? Sino yung mga nagwaldas noon? Kaya sinasabi ko dito, talagang tama lang sinasabi ni BP Sara, pinupolitika lang talaga siya. Kasi siya lang naman ang nakikita Sa laki ng problema ng bansa, sa dami ng nangyayaring problema at mga nasasangkot sa problema, siya lang ang nakikita. Nagwaldas raw. Sige, patunayan mo. Ang dali-daling magngangaw-ngaw-ngaw, Attorney De Leon. Ang dali-dali na mag-ingay na nagwaldas siya. Patunayan nyo. Dami nyong daldal Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kaya mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.